Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, may pumasok sa atin dito kagabi na nakaubos na sila kapatid ng dalawang brake fluid. No, dalawang lata, dalawang bote ng brake fluid pero hindi pa rin mapalabas-labas ang masakit na prenong ito. Okay, so chinik natin kaagad kapatid, may napansin tayo na parang may spray ng brake fluid dito sa swing arm, kaya hindi na tayo kapatid nag-atubili at sinubukan na nating higpitan at napatunayan natin unang negligence ay maluag yung mga fittings kapatid ng hose o yung brake hose, no? So maluag. Kapag maluag yan kapatid, hindi papasok ng maganda yung brake fluid. Instead kapatid, hangin ang papasok dyan. So yan, nilagyan na natin ng brake fluid. Then yung kanyang dulo, yung banjo delivery pipe, yan kapatid, ang tawag dyan ay banjo delivery pipe. So ginamitan lang natin ng kamay para malaman natin kung may vacuum ba, no? Yung parang hinihigop-higop yung iyong kamay habang pumipreno ka. Ayan. So napansin natin na medyo maganda at ayan na nga, lumabas na ang mga hangin at lumabas na rin yung mga kalawang na brake fluid. Ayan. At dahil ayos na kapatid ang ating brake hose, natanggal na natin yung nasa 90% na hangin, ay kakabitan natin yan sa ating caliper. Ayan. Okay. So make sure kapatid na mahigpitan mo yan, ha. At habang nagbi-bleed off ka, wag mo naman kakalimutan kapatid na itong reservoir ay dapat puno pa rin ang laman. Baka mamaya hangin na yung naibi-bleed mo, no? Na ipapasok mo, hangin na. O ayan, tinanggal naman natin kapatid yung bleed off valve, no? Yung palabasan ng hangin, yung pinapapuswitan natin. So tinanggal natin kapatid at ginamitan na naman natin ang daliri para maramdaman kung may vacuum. At ayan na nga, nagpupuswitan na. At ayan na nga, sa mga pintura, nandyan na sila. Okay, so pasensya lang kapatid, medyo hindi talaga maiiwasan na hindi mapuswitan ng kahit konting-kunti yan. Pero kapatid, may magandang diskarte dyan. Alam nyo ba na kapag inisprayan nyo yan ng tubig na may sabon at huwag nyo munang babanlawan, kahit ilang beses ma-sprayan yan habang ginagawa ninyo kapatid, hindi po maapektuhan yan. Ayan. Kailangan basa lang siya ng tubig na may sabon para kahit maka-aksidenteng ma-sprayan ng brake fluid ang inyong mga gamit, especially string arm, mugs, rims, spook, hub, tambucho at kung ano-ano pa, hindi ho kagad makakapag-penetrate. Okay? O ayan. So tinatanggal natin kapatid yung isang bolt ng ating caliper dahil napansin natin na mas mataas yung banjo bolt compare doon sa ating bleed off valve. O ito na yung pang-spray natin na may tubig at may sabon. O ayan, pinabula lang natin yan dyan kapatid. Kapag tumulo dyan yung brake fluid, hindi ho kaagad-agad magpipenetrate kapatid yung brake fluid para manira ng mga pintura. O ayan, at nilagyan pa natin ng ating shield na pinagpalitan ng Suzuki Smash na seat cover. Ngunit ang binili niya ay Honda seat cover. Talaga naman. Okay, so pipreno-preno natin kapatid. Then kapag medyo tumigas na ang ating brake pedal, luluwagan mo na kapatid yung ating bleed off valve and then isasara mo kaagad habang nakatapak ang paa mo sa preno. So ulitin ko kapatid, ipipreno mo muna siya. At kapag naramdaman mo na kapatid na medyo tumitigas na yung inyong preno, dapat palabasin mo na yung hangin. So ang gagawin mo kapatid ay luluwagan mo yung bleed off valve o yung may hose na yan. At habang niluluwagan mo yan kapatid, yung paa mo ay naka-steady lang, or kung sino man ang pumipreno ay dapat naka-steady lang na nakapreno. Pag luag mo niyan kapatid, bigla mo ring hihigpitan. So split seconds lang po yun. Kapag luag, higpit agad habang nakabaon yung preno. Dahil kapag nakabukas kapatid yung bleed off valve na inangat mo yung preno,
ihihigo po ulit ng hangin yan. Kaya kailangan, pagluag mo, tuluyan pa siyang maibaba ang preno mo, ang brake pedal mo, para maitulak niya kapatid yung hangin palabas. Then, ilalak mo na, hihigpitan mo na ang inyong bleed off valve para hindi na ulit mapasukan ng hangin. Then, panibagong cycle na naman kapatid, ipipreno, preno mo na naman siya. At then, ganun na naman, bigla mong luluagan, then hihigpitan ka agad habang nakapreno ka pa rin. So, ganun po ang tactics doon kapatid. Okay, sa napapansin natin kapatid na gumagalaw na yung ating mga brake pads, okay, ibig sabihin kapatid, maganda yung reaction yan. Meron ng reaction na maganda at umiipit na yung kanyang brake pad doon sa ating rotor disc. So, okay na yan. So, kung napapansin nyo kapatid na medyo magaspang siyang umikot, gawa ng tinanggal natin yung isang bolt ng ating caliper dahil nga medyo mababa yung ating bleed off valve. Ayan. So, ngayon, okay na. Okay. O, yan o. Halos 1 inch lang kapatid ang baon niyan, ano. Magmula sa standard niya na level, kapag tinapakan mo, 1 inch lang po ang baon niyan. Ayan o. Ah, grabe. Hinto pati mundo. Okay. So, after nyan kapatid, syempre, kailangan nating dagdagan at i-level yung ating brake fluid. At kapatid, hindi lang dyan natatapos yung trabaho natin kapag gumawa tayo ng ganitong klaseng trabaho. Dapat, nililinisan pa natin yan kapatid ng sabon na may tubig, or kung hindi man, kahit kuskusin lang kapatid ng may tubig lang, no? So, kasi nakasanayan ko, nilalagyan natin ng pang-spray, no, na may tubig na may sabon, yung ating pang-spray. Ayan. At babanlawan natin kapatid ng pet maluhang tubig yan. Ayan. O kapatid please naman, kung umabot ka dito, salamat po and I love you. No, baka pwede namang pakibanatan kapatid yung ating subscribe button. At pakibanatan na rin kapatid yung ating notification bell para updated ka pa sa lahat ng mga tips and tutorial kapatid na kagaya nito. Salamat po sa inyong lahat. At salamat kapatid kung inyo pong mapagbibigyan. Alright? Thank you. O, yan. Ano? Andito ka pa rin? Okay kapatid, salamat ng marami. At kung nandito ka pa, banggitin mo, recommend mo kapatid yung pangalan ng shop mo at isa-shoutout ko yan bukas sa susunod nating video. Okay kapatid, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo.